Magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta naman po kayo? Bago po tayo magpasimula sa ating praise and worship po, tayo po muna ay tumayo. Tayo po muna ay mag-opening prayer. Panginoon, salamat sa gabing ito na sa pag-iingat sa bawat isa, Panginoon, sa pagpunta dito sa bahay-sambahan, Panginoon. At nataas ko rin ang mga papunta pa lang, Panginoon, na ingatan niyo sila, Panginoon, at ikaw na pong bahala sa gabing ito. At ikaw po ang may taas sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat sa gabing ito. We love you, Lord. In Jesus' name pray. Amen. So, samahan niyo po akong basahin ang ating verse na matatagpuan sa Luke chapter 5 verse 5. So sabi po dito, Master, Simon replied, we worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, I'll let the nets down again. Amen. So, makikita po natin sa verse na ito na even though pagod si Simon and wala siyang nahuli, makikita po natin yung willingness si Simon na magpatuloy. Amen po ba? So, ano po bang message nito sa atin? So, ang pinaka-message sa atin dito na bagamat minsan mahirap ang buhay, minsan may mga sitwasyon tayong di maintindihan, panghawakan natin ang mga salita ng Panginoon at pangako ng Panginoon. Amen po ba? Na huwag tayo mawalan ng pag-asa. Amen? So, sa gabing ito, bigyan natin ng pasalamat ang Panginoon because He deserves it. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Whoa! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Wandering into the night, wanting a place to hide his weary soul. This vagabonds, and I try with all my might, but I just can't find a slowly drifting, a vagabond. And just when I ran out road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name. Forever free, I'm not the same. I take the Master, I take the Savior, I take God. I cannot deny what I see, got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness, you can just keep it moving. Now you're welcome here. From now till I walk the streets of gold, I sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back. I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior,
lost, not one. I am free. I am free. I am free. Hey, lost, not one. I am free. I am free. I am free. Lost not one, I am free. Hey, hey. I am free. Oh, oh. I am free. Hey, lost, not one. I am free. I am free. I am free. Lost not one, I am free. 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 Hey, lost, not one. Not one, I am free. I am free. I am free. Because you picked me up, He turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. Because He healed my heart. He changed my name. Forever free. I'm not the same. I thank the Master. I thank the Savior. Because He picked me up. He turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. Because He healed my heart. He changed my name. Forever free. I'm not the same. I thank the Master. I thank the Savior. I thank God. Hey, hey. Sing, get up, get up, get up, get up out of grave. Get up, get up, get up, get up out of grave. Sing, get up, get up, get up, get up out of grave. Get up, get up, get up, get up out of grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Because you picked me up, He turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. healed my Because He healed my heart. changed my He name. changed my name. Forever free. I'm not the same. I thank the Master. I thank the Savior. I thank God. I thank God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's continue to worship our Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, 'cause here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Sing, church. I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Altogether, You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am. Here I am to worship. Here I am to
I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs. See my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Sing, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Come on, let's sing, church. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And I saw the Lord seated on His throne. He was clothed in glory and exalted high, and the train of His robe fills the temple, and the angels circle around Him, and they cry, "You are holy." They cry, "You
Worthy of it all. Hallelujah. Let's worship Jesus. Hallelujah. We bless your name, Jesus. Everybody shout. Hallelujah. We glorify your name, O God. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Ikaw ang inaasahan namin sa lahat, Panginoon. We worship you, Jesus. You're so holy, Panginoon. We bless you, Jesus. Hallelujah. Salamat sa lahat, Panginoon. Sa walang pagmamahal niyo sa amin. Hallelujah. Ibinabalik namin ang lahat ng puri at pasasalamat. In Jesus' name! Hallelujah! How great your name, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Bless you, Jesus. Amen. Naramdaman po ba natin ang presensya ng Panginoon sa ngayong gabi? Amen. Tayo po ay magbatiang Kristiyano. Very good. Galing niya. Happy and Christians living in Jesus. We value existence, surrounded by holy worshipers. This full of gladness and thankfulness. Abundant time is what we hold. In mercy and loving fills our soul. Abundant time is what we have. This is the promise of our God. Abundant time is what we receive. In fullness of life we can see. Oh, fullness of life we can see. Fullness of life we can see. Oh, fullness of life we can see. Yun, good evening. Di pa ako host, ha? Kailangan lang pong ising ito kasi importante po ito eh. Segue po muna ako. So, ayan, nai-post na. So, meron po tayong konting magandang gabi po muna sa inyong lahat, sa mga, lalo na sa mga nanonood po sa ating live streaming. Sana po, ano yun? Makinig po muna yung mga nanonood sa ating live streaming kasi medyo importante po ito regarding po sa ating 34th anniversary. So meron tayong konting changes pero alam ko naman excited ang bawat isa para dito, di ba? Excited po ba tayo? So yung magiging schedule na po natin, ganun pa rin, August 23 pa rin, pero gagawin na lang po siyang hapon. 3 p.m. po ang ating schedule para makapagluto po tayo ng masasarap na ulam sa umaga. May time tayo magluto. May mamamalengke, di po ba? So, ang ating attire, ayan po, Sunday's best and then with the shades of green. Yan po ang ano natin. Then, meron po tayong movie night after the service. So, bali tuloy-tuloy na po ito, 3 p.m. diretso service and then movie night after the service. Then, meron po tayong mga food assignment sa bawat areas. So, makikita mo natin dyan yung ALC compound, rice and snacks, hoteliers, Ramos compound 1 and 2, fried chicken, yung Adas Green Point and Green Square, beef caldereta, Bayanan, pansit or pasta, Villa Angelina and Ramos Compound 2, pork adobo or minudo,
sa Gentry, Kakanin and Snacks, Kabuko and Cherry Homes, Assorted Fruits, Palm Grove, Imos, Mixed Salads or Veggies, Pag-asa plus San Nicolas, Drinks, Desserts, and Snacks. Tapos Vista Verde, fried and steamed fish and litson manok. Ipopost naman po ito sa ating mga GC, kaya wag po kayong mag-alala. Makikita nyo rin po yan. So, kailan nga po ba yung natin, yung anniversary natin? August? Anong oras? 3 p.m. So, sana po, wag po natin makalimutan ang ating anniversary. Excited na po ba ang lahat? Amen, amen. So, meron po tayong international speaker. Kaya talaga umaten po tayo. Yun lang po. Good evening po sa ating lahat. Yeah, tayo po ay dadako na sa ating next part ng ating service, which is ang ating praise report. Ayan. Isa po to sa mga pinakamahalaga na gawain natin sa church kapag family abandoned life. Kasi ang praise report po ang nagpapatunay ng kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Naging mabuti ba ang Panginoon sa inyo ngayong linggo? Kahit maulan, ang lakas ng ulan. Ayan. Sino po unang gustong mauna magpahayag ng kanilang praise report? Ayan. Ayan po, si Pastora Jonah. Palakpakan po natin ang buhay natin. Praise God. Gusto ko po magpasalamat sa Panginoon because paano ko ba hindi siya magandang balita. Kasi po parang ito na yung second time na nagkaroon ng redundancy sa company namin. Nangyari po siya last July 31st. So half of our team ay talagang nilet go po sila. So most of them are my teammates kung saang department po ako. Nagpapasalamat po ako, hindi dahil sila nawala po Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi pangalawang beses na po ako na-promote po kasi ako. So, nalipat ako ng ibang department and then nangyari po yun. So, parang na-save na naman ako doon sa redundancy. Ang galing po na, bagamat po malungkot yung puso ko kasi most of them nakatrabaho ko na for 4 years, mga naging kaibigan ko na po. Siyempre, sinesharean natin, no? Dinidisciple natin sa Panginoon. Pero, you have to, katulad nga po nung nabanggit before ni Pastora Inday, you have to look for the good. Yung good thing na ginawa ng Panginoon. Nakaka-heartbroken po kasi syempre ang dami pong nawalan ng bread and butter. At lahat po yun may mga pamilya. Siguro mga nasa po sila, nasa 22. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon kasi may trabaho po ako. Bagamat meron mga uncertainties, pero ang galing po nung timing kasi, kaya pala nangyari yung mga bagay na yon. Because the Lord, ay may mangyayari kasi ahead of us. So nakita ko po kung paano tayo pinotektahan ng Panginoon. And sometimes we take that for granted. Yung mga bagay na hindi po natin alam, na sinave pala tayo ng Panginoon. At lo and behold, ganun pala kasi yung mangyayari in the future. So, ang natutunan ko po dito, mga kapatid, is that we have to live one day at a time. Sabi nga ni Jesus, no, don't worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself. Because what matters most is we know who holds the future. Kaya every day, let's be grateful for what we have. Marami po kasi na parang recently nagreklamo na sila sa trabaho, napapagod and whatnot, ganyan. Pero biglang ganun yung nangyari. So, Lord, thank you. Kasi minsan pa ako po ay na-save. Save. Meron pa ring trabaho. Though there are still uncertainties, I know that the Lord will see us through. So, I praise the Lord for His powerful hand and also He is in control, mga kapatid. So magtiwala tayo sa Panginoon, though it seems na parang hopeless ang sitwasyon, but God is good. He is a good Father to all of us, and alam ko na He will never let us down. Kaya purihin po ang Panginoon. Amen. Sino po ang gusto mag-praise report?
i-share ang kanilang praise report. Ayan. Si Sister Grace. Ayan. Sige po, palakpakan pa natin ang buhay ni Sister Grace. Ayan. Thank you, Kuya. Praise God. Kasi proud po siya na uncle. Ayan. Anyway, salamat sa Panginoon. Kasi marami naman pala talaga tayo ipagpasalamat sa Panginoon. How many days na, almost more than a week na tayong inuulan. Pero glory to God, dahil tayo po ay nasa maayos na kalagayan. Nakakaranas man tayo ng alon-alon dyan sa labas. Pero at least nakakatulog pa rin tayo ng maayos, no, tuwing gabi. So yan po ay isang favor ng Panginoon. At alam niyo po, bilang lingkod ng Panginoon, talagang tunay po ang Diyos. Ang ganda ng patutuon ni Pastora Jonah, no? Na talagang ang Diyos po ay kumikilos in His perfect time. Talagang napaka-perfect time. Tayo pong mga lingkod ng Diyos. Talagang sabi nga, we are the salt and the light of this world. No? So, hindi natin minsan na nakikita o napapansin na nakikita na sa atin ang Panginoon. So, biglang one day, nito lang, ano ba tayo ngayon? Wednesday. Last Monday, nag-message sa akin yung pamangkin ni Brother Rodel. Auntie, sabi ko. Oo, kasi himala lang yan sila kasi mag-message. Auntie. Sabi ko, oh yes, kamusta? Sabi niya, pwede pa makahingi ng prayer. Diba? Masarap sa pakiramdam na doon nakikilala tayo na, sabi ko, para ang lakas ko sa Panginoon. Ayan. No? Pwede pa makahingi ng prayer kasi po nagpa-mammogram daw siya, nagpa-ultrasound kasi may something na siguro pag examine sa kanya, may napansin daw ang doktor kaya nagpa-mammogram siya, nagpa-ultrasound sa kanyang left na breast. Sabi niya, so sila kasi yung, ito yung bata na to, may family yung kakabalik lang ng galing bakasyon. Sila yung pagkunting na anxiety na. Oo. Na sila, nag-aalala na talaga, kunting lang nag-aalala na. So, yun, doon tayo ginamit na naman ng Panginoon. Hindi mo mapigilan kasi hindi ka mag-disciple. So, na-discipleship siya. Ayan, hanggang na-realize niya. Tapos, humingi ng wisdom sa Panginoon. At huwag mag-alala dahil ang Lord ang may control ng lahat. You have to declare na yan po ay ang result ay favorable. So, pinag-pray sa morning watch. Sabi niya, Auntie, imi-message po kita pag nakuha ko na ang result. So, glory to God. Nag-message ka agad. Ang bilis ng tugon ng Panginoon. One day lang. Nakuha niya ang result niya, Auntie, negative po ang aking mammogram at saka ang aking ultrasound. So, di ba, napakabuti ng Panginoon. So, hallelujah. Praise the Lord. Salamat po, Auntie, at sa mga nag-pray. No, sabi ko, all glory to God alone. No? Talagang ang Lord ay nakikita ang desire ng puso mo. So now, sabi ko, you have to live na ang Kristo ang nasa sentro nyo. You have always to pray. Na hindi lang puro trabaho. Bigyan nyo ng time ang Panginoon. Talagang ang favor ng Panginoon, kaya sa binasa, Pastora kanina sa Corinthians, na talagang ang lahat ng umiibig sa Panginoon ay talagang binibless niya. Sabi niya, di ba doon sa Corinthians, na pupunuin, sa kawikaan, pupunuin niya ang lahat ng sisidlan. Lahat ng pagpapala, basta tayo po ay magiging faithful and obedient sa Kanya. So yan po, talagang ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na binibigyan ng privilege. Ang paglilingkod sa Panginoon ay isang malaking privilege. Kaya ginagrab po natin, hanggang kaya natin, i-grab po natin maglingkod sa Panginoon dahil ang Kanyang pabor ay tayo po ay hahabulin sa lahat ng areas ng ating buhay. Amen? So, yan po,
To God be all the glory, no? Ang Diyos po ay hindi tayo pinababayaan. Glory to God. Amen. Meron pa po ba? Ayan, si Pastor Renan po. Praise God! Kahit po umuulan, ay hindi po ito hadlang para tayo po ay pumunta sa ating pong Family Light Abundant Life. Dalawang bagay po ang gusto ko ipagpasalamat sa Panginoon. Unang-una po, last Monday, we had the privilege to meet yung yung mga kapatid po ni Mami Baby Escudero. Matagal na po niya ipinapanalangin ng kapatid niya dahil may matigas na puso. At sabi niya, Pastor, bahala ka na. And nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil po, during that time, hindi ko alam paano ko sisimulan makipagkwentuhan sa kanya kasi first time namin mag-meet. So, may edad na po siya. Hinayaan ko lang po siya magkwento dahil sabi ng Lord sa akin, just keep listening. Just listen lang daw, sabi ng Lord sa akin. Yun po inimpress sa akin ng Lord. Kasi hindi ko po talaga alam paano ko siya kakausapin dahil hindi ko po siya personal nakakilala. And as the Holy Spirit leads, unti-unti po siya, bigla siya nag-open up ng sarili niya. In-open up po niya yung kanyang mga heartaches. Hindi po sa ibang tao. Nagkaroon po siya ng deep wounds caused po ng isa sa mga leader ng kanila pong church. Hindi ko na po babanggitin yung church. Yung po yung nag-cause kung bakit tumigas ang puso niya. Pero sabi niya, bagamat gano'n na nangyari, nagpatuloy pa rin ako maglingkod sa Panginoon. Habang siya po yung nagkukwento, umiyak po siya. Hinayaan ko lang po siya. Until such time, nagkaroon ako ng pagkakataon na sabihin sa kanya na hindi po religion ang nagliligtas sa tao, kundi magkaroon tayo ng tamang relasyon. And naramdaman po, there's something in the realm that breaks. No, sa matagal na panahon na pinapanalangin po ni Mami Baby. And through her testimony, sabi ni Mami Baby, after po ng aming pag-meet, nung pauwi na sila, ayaw pa niyang actually umuwi. Gusto pa niya makipagkwentuhan. Dahil po minsan, ang deep wounds, mga nabanggit ito na actually, may nakapagbanggit ito before, yung mga wound po sa church. No? Yung po yung mga, minsan, nagiging dahilan bakit may mga kapatiran na lumalayo. Bakit may mga nagbabackslide. Pero salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na hinayaan po ng Panginoon na maging listener na ako. Wala po akong binitawang anumang verse sa Bible. Hinayaan ko lang po siyang makinig, to become a shoulder to cry on. Napakahirap po sa isang lalaki yung umiyak sa hindi mo kakilala. Kaya ramdam na ramdam po na yung araw na yon na meron pong nabago, meron pong binasag ang Diyos ng mga oras na yon. Pangalawang testimony ko po ay kanina din po na-share sa akin ito ni Sister Angeline Sariola. Last year po, after ko may dedicate yung bahay nila, meron pong isa, pauwi na po ako noon, meron pong isa silang kaibigan na namatayan ng anak. Pinag-pray ko po siya nung gabing yon bago po ko umuwi. And last Sunday po, nentong July, nung nag-preach po si Pastor John, meron po silang, naisama po nila yon si Sister Joy. Taga-Gentry din po siya. Sabi niya, sa kwento ni Sister Angeline, habang nagpapaawit daw po Sister Zion, nung last Sunday na yon, ang nagrema lang sa kanya yung lyrics nung isa sa worship song na pinapaawit ni Sister Zion. Wala siyang ibang naririnig kundi yun lang. Hanggang sa nilapitan namin siya ni Pastor Jermaine after the service, doon lang bumalik yung kanyang sense, yung senses niya, na siya'y nasa church. Siguro po yung pangyayari na siya'y namatayan ng anak, sabi niya nagpapasalamat siya sa Panginoon kasi pinag-pray po namin siya. Na naniniwala siya na tutugunin ng Panginoon na siya'y magkaroon muli ng supling, no? In God's time. Kaya po yung po ang laging niyang sinasabi sa asawa niya na Saturday pa lang nagpe-prepare na siya. Kasi excited po siya na makapag-church po siya rito sa atin. So tunay nga po mga minamahal, kapag tayo po ay nagbibigay ng pinakamainam na paglilingkod sa Panginoon, hindi po ito babalik ng walang kabuluhan. Wala pa man tayong hindi man natin kabisado ang Genesis to Revelation. Pero kapag ang puso po natin ibinigay natin sa Diyos at inalaw po natin na ating buhay magamit ng Panginoon upang matouch ang buhay ng ibang tao, ito po ay malaking kapakinabangan at malaking karangalan po sa ating buhay na Diyos. Kaya sa Diyos po ang pinakamataas sa papurit parangal sa gabing ito.
Amen. Last one na lang po. Meron po ba? Ayan. Kung wala na po, ako na lang po ang last. Gusto lang po magpasalamat sa Panginoon. Dahil nung isang araw po, pumasok ako sa may Paranaque and sobrang lakas ng ulan. Tapos pagdating ko sa may paglabas po ng sukat sa may San Isidro, sobrang traffic po. Sabi nagtanong ako, boss, ba't ang traffic? Sabi niya, baha daw. Sabi ko, hanggang saan, boss? Sabi niya, hanggang dito daw yung baha. Sabi ko, oo. Pero parang di ako naniniwala. Tapos, tinuloy ko pa din. Pero thank God kasi hindi hanggang dito yung baha. Hanggang dito lang. Pero mataas pa din. Pero I thank God for the simplest thing kasi bagamat madaming nag-aakay pabalik ng motor nila, tinuloy ko pa din and hindi ako nasiraan and walang naging problema sa sa motor and kahit yung white shoes ko hindi nabasa. Kahit ganun lang ka simple, sobrang thankful ako kay Lord na He gave me discernment na magkapote ka kahit late ka na, kahit nakakatamad magsuot at mag-alis ng kapote kasi basa, magsuot ka pa rin. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi lagi niya akong sinasabihan, yung still small voice naririnig ko, na kahit as simple as that, I'm very thankful for Him na yung boses niya ay pumapa sa akin at pumapa sa atin. And dahil po dyan, I would like to offer a song, a worship song para sa Panginoon. And I'd like to invite my fellow praise and worship team na tulungan ako. Ayan. Bagamat sa buhay natin maraming suliranin, maraming problema, tapos ang lala ng ulan, pabago-bago. Great is our Lord. Amen. Sa buhay natin, ang Panginoon ang nagtatagumpay. And dahil siya ay matagumpay, tayo mga anak niya ay matagumpay din. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Samahan niyo po ako. Let us worship our Lord with this song, Great Are You, Lord. Hallelujah. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord.
praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. For the very last time, all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will say, Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. It's your breath in our lungs, to you only. It's your breath, oh Jesus. Pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. We sing great. Great are you, Lord. Hallelujah. Great are you, Lord. Hallelujah. Great are you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Purihin ng Panginoon. Indeed, the Lord is great. Amen? Amen. Praise God. At sa gabing ito, we are so blessed because we have, may bisita po tayo na tagapagsalita. Actually, hindi naman siya iba sa amin. Ayan. But tayo po ay maghanda dahil tayo po ay merong tagapagsalita ngayon. Siya po ay bagong kasal. Yan. Mag-isang taon, 2 taon na, magdadalawang taon na. At sila po ay nasa honeymoon stage pa. Siya po ay merong 8 anak. 8 anak na lalaki at 1 babae sa Psalm. Siya po ang grade 1 teacher ng Psalm. Kaya 8 anak ng lalaki at 1 babae kanyang anak. Pero wala pa siyang biological child. Wala pa siyang anak. So, sa gabing ito, bago ko tawagin siyempre ang ating tagapagsalita, pabatiin ko muna yung kanyang magandang asawa. Ayan, Sister Jem. Baka gusto mo kami batiin. Ayan. Okay, praise God. Ayan, purihin ng Panginoon. At handa po natin ating mga sarili na makinig ng salita ng Diyos. Hahatid sa atin ng pastor ng Bacoor Free Methodist Church, Free Methodist Christian Church, sa may Soldiers San Nicolas. San Nicolas nga pala. Ayan. Tayo po ay mapalad na makasama natin siya at marinig natin ang napakagandang boses niya ngayong gabi. Tanggapin mo natin ang salita ng Diyos. Ihahatid po sa atin ni Pastor John Ray Baginan. Praise God. Praise God. Thank you, Pastor Tony and Pastor Ruel sa inyong invitation. So, ayan, it is an opportunity na makasama din po namin kayo. At actually, tawag nito, nanonood lang talaga ako ng live ng Abundant Life. And syempre, napakasarap sa feeling na maimbitahan din po ako sa inyong simbahan na hindi ko rin po ina-expect na andito rin po ako sa stage ninyo na nanonood lang po ng live before. At ayun nga po, isa sa mga pribilehiyo
sa akin po ito na humarap po sa inyong harapan. At ako rin po ay nagpapasalamat, no? Kasi bagamat talagang hindi po maganda ang weather natin ngayon, pero ang bawat isa ay patuloy na iningatan. At salamat din po ako kasi maraming po rin po akong makakilala din po sa inyong simbahan. No? Sila Pastor Tony, sila Pastor Ruel, Pastor Jermaine, Pastor Renan, sila Brother Rodel, and Sister Mary Grace. So, kung gusto nyo rin ako makilala, kilala din po ako nila Brother Rodel. So, isa ako sa mga kabataan nila before. Youth nila ako. So, at salamat no kasi nagkita kami dito sa inyong simbahan. So, sige po, tayo po ay magsisimula sa ating mensahe ngayong gabi ito. Tayo po ay manalangin. Our Father in heaven, in the name of Jesus Christ, we thank you, Lord, for this wonderful day na binigay niyo po sa buhay ng bawat isa. Indeed, Father, napakabanal niyo po, Panginoon, napakamakapangyarihan niyo. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Mula sa mga kabataan na narito, Panginoon, sa mga kananayan, sa mga katatayan, and even, Panginoon, sa mga kapatiran, Panginoon, na hindi nakarating sa simbahang ito, Panginoon. I know na Ikaw, O Diyos, ang patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa kanila, Panginoon. And I believe, Father, na tonight, you will do greater things, Panginoon. And alam po namin, Panginoon, na mayroon kang i-reveal sa buhay namin, Ama. At maraming salamat, Panginoon, dahil Ikaw, Panginoon, ang nag-ingat sa amin. Muli, patawarin niyo po kami, Ama, sa aming mga kasalanan. Kami po ay nagpapakumbaba sa aming mga sarili at humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran. Ano man ang mga naisip namin na hindi maganda, ano man ang mga na bigkas na mga bibig namin na hindi maganda, ano man ang nagawa po namin, or ano man po ang nasa laman ng aming puso, Panginoon, Ikaw, O Diyos, ang patuloy na kumilos. Pinupuri ka namin, Ama, at pinasasalamatan sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise the Lord. So, ayan, na-inform po ako na ang tema po for this month is Let Down the Net, no? Let Down the Net ang inyong theme. So, salamat no kasi isa rin po ito sa mensahe na kung saan tamang-tama din po ako. Nangyari lang din po last year sa aking buhay. So, this time, gusto ko kayong dalhin sa sermon entitled, How Far Will I Go If He Says So? So, nakapag-isip na po ba tayo sa ating mga sarili na hanggang saan ba ako magpapagamit or hanggang kailan ba ako magpapagamit sa ating Panginoon? And you know what, mga kapatid? Gusto ko lang din po na i-share sa ating lahat at gusto rin natin na ma-discover tonight na remember, si Lord lang po, si Jesus Christ lang po ang mag-unleash sa atin for His greater purpose. So ngayon po, sa ating tema, sa ating passage po, makikita sa Luke chapter 5, verses 1 to 11. It says here, One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around Him and listening to the word of God. He saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both boats so full that they began to sink. So when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John,
the sons of Zebedee, Simon's partner. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. So may God bless the reading of His word. So remember po, God does not call us to remain trapped by our failure. Sino po ba dito ang nag-iisip na parang feeling ko wala na akong purpose sa buhay? Sino ba dito ang nag-iisip na feeling ko parang ang dami-dami kong kasalanan? Sino ba dito ang nag-iisip na parang useless talaga ako? Remember, ang Panginoong Yesus ay gustong i-remind tayo tonight na hindi po tayo dapat matrap sa kung ano yung mga bagay na umiikot sa atin. Ano ba yung mga trap na yun? Sometimes yung mga trap na nai-encounter natin along the way or sa buhay natin is yung mga failures, yung fears, di ba? Yung mga personal experiences natin. Or sometimes, nakakatrap sa atin yung comfort zones na meron tayo. But you know what, mga kapatid? Ang ating Panginoong Jesus, gusto niya na isurrender natin yung ating nets sa ating Panginoon. Habang ako ay nakikinig ng mensahe ni Pastor Tony and ni Pastor Roel, no, it's all about the capacity of nets, no, kung paano kumilos, yung purpose ng ating buhay sa ating Panginoon. But this time, gusto ko kayong dalhin sa kung ano yung net na meron tayo. And sometimes, hindi po natin nanonotice na yung net na meron tayo ay yun din po yung net na minsan nagtatrap din po sa atin. And now, remember, sabi nga po last Sunday, no, a net daw po, yung net is tool po talaga siya. And of course, ginagamit po ang net ng mga fishermen, ng mga mangingisda. So let me share din po, no, kasi ako po ay nung nasa Samar pa po ako, tubong waray po ako. Ayan, isa po ang aking family na mangingisda. So habang, I think, grade 3, hanggang grade 6 or first year high school kasi nag-transfer ako ng second year dito na sa Bacoor. So hanggang first year high school, nagbebenta po ako ng isda. At yun po ang aking ikinabubuhay noon para matustusan yung pag-aaral. Kasi sobrang hirap po talaga ng buhay, lalo nasa probinsya, no? So yun ang ginagawa ko nung grade 3 hanggang grade first year high school, hindi po ako nahiya na magtinda ng isda. So ang ginagawa ng nanay ko, sumasakay kami ng bangka. Kanter kasi ang tawag sa amin noon. So may malaking net na ginagamit yung mga tiyo ko, kapatid ng nanay ko. So nakikita ko doon kung paano sila nangunguha ng isda. So through that, nakikita ko na akala ko ang dali-dali lang mangisda. Pero hindi pala. Hindi pala madali mangisda kasi pumupunta sila sa dagat gabi pa. Nakakarating na sila mga around 8 a.m. So kami na yung sumasalubong na lang sa kanila. Imagine natin kung ano yung effort at kung paano nila binubuhos yung kanilang buhay para mangisda. And for Peter, and for Andrew, and James, and John, ang net po ay nagre-represent sa kanila sa kanilang livelihood. It was how they provided for their families. So, ang net nagre-represent ng kanilang skills, experience, identity, and even security nila. But meron pong problema. Ang fisherman po is supposed to use the net not to live inside the net. So remember po, ang fisherman po, dapat po ginagamit niya ang net. Di ba? Ginagamit niya ang net, pero hindi po dapat mabuhay ang fisherman inside sa net. Kasi ang net po ay gamit po para ma-catch or matrap ang fish. Pero ang net, hindi po siya ginagamit for you para matrap po tayo. No? So the net was created to catch fish, but the fisherman becomes entangled in it. The very thing designed to help him can become the one thing that holds him back. So yun po ang nangyayari. And minsan, sa ating spiritual life, no, ang Panginoon nagbibigay sa atin ng abilidad, ng mga experience, relationship, opportunities,
and even position or mga resources na meron tayo. Binibigay yan ng Panginoon, and even victories. And I believe, last month, ang inyong theme ay shoot for victory. Diba? Lahat yun, binigay yun ng Panginoon. But sometimes, the things God allowed us to have become the things we refuse to surrender. Yung mga bagay na binigay ng Panginoon, like abilities, opportunities, resources, lahat na yon. Sometimes, yun yung mga bagay na hindi rin talaga natin nasusurrender sa ating Panginoon. Bakit? Lord, ayoko magsimba, sayang ang benta ko ngayon. That's resources. And sometimes sinasabi natin, Lord, ang taas na kasi ng position ko eh. Hindi ako pwedeng umabsent. Kasi kapag pag umabsent ako, baka hindi ako ma-promote. Diba? That's position. And minsan, yung mga abilities natin, di ba? Naglilin na tayo sa sarili nating abilidad. Hindi natin nanonotice na sometimes yung abilidad na binigay sa atin ng Panginoon, yun na yung nagtatrap sa atin, na lumalaki na yung ulo natin. Kasi magaling ako eh. Kasi ganito ako. Kasi talented ako. Pero hindi natin nanonotice na yun na pala ang nagtatrap mismo sa atin, na hindi na natin nasusurrender ang buhay natin sa Panginoon. And remember, tayo pong lahat ay anak ng Panginoon. Tayo pong lahat ay disipulo ng ating Panginoon. At tayo pong lahat ay dapat ginagamit ng ating Panginoon. And you know what, mga kapatid? You're blessed. Hindi ko naman sinasabi na hindi kami blessed. No? You're blessed because meron kayong mga pastors na very eager, no? Yung eager sila na mag-ano sa ministry. And patotoo ko yan si Pastor Ruel, no? Pastor Ruel, gamitin na kita, no? Si Pastor Ruel, na-invite ko na siya sa church namin. Kasi yung church namin, ganito rin po kasi kalaki. Ganito rin po kaganda ang simbahan namin. Tama, Pastor Ruel? May mga aircon. Bisita po kayo doon. Naka-tiles kami, naka-aircon din po kami. Yes. Well-ventilated, hindi po kayo maiinitan sa aming simbahan. At na-invite ko doon si Pastor Ruel. Alam mo kung bakit? Kasi nai-inspired ako dito sa simbahan ninyo knowing na grabe yung discipleship ninyo. And praise the Lord, sa tulong ni Pastor Ruel at sa tulong ng ating Panginoong Jesus, no, nag-share siya ng wisdom sa aming simbahan. And praise God, ginagamit po namin yung life group. Knowing na nakikita ko na effective siya sa inyong simbahan, bakit hindi ito gamitin sa aming simbahan? Na baka maging effective din, no? And praise the Lord. No? Kasi ganun eh, tinawag tayo ng Panginoon to catch people. At nangyari, no? Salamat sa Panginoon na ang aming simbahan ay nagre-recover. Praise the Lord. Bisita po kayo dun sa church. Huwag kayong mag-alala. Well-ventilated po ang church namin. Okay. No, yun po, no. Sometimes we can become trapped by our own nets. Tulad din sinabi ko kanina, our failure, our fears, lahat ng mga bagay na yun, natatrap po tayo. And today, mga kapatid, for the context, no? So, sorry po, maliit po ata ang aking yan. So, alam naman po natin, no, ang context ng passage na to in Luke chapter 5 begins with Jesus standing beside the Lake of Gennesaret, or also known as the Sea of Galilee. So, during this time, nakikita natin kasi si Jesus, sikat na ng panahon na to eh. 'Di ba? At marami ng tao ang talagang nakikipagsiksikan, makita or ma-personal din na ma-encounter or ma-meet itong si Jesus Christ. Sino ba dito ang nai-excite lagi kapag nakakita ng artist? Wow. Wow. O, diba? Sino dito ang, lalo kapag magko-concert si ano ba yon? Sino ba ang SB19? Diba? Ang kukunin pa na ticket is VIP. Yan. So, kasi gusto mong ma-meet ng personal yung artist na talagang ina-idol natin. Pero remember, no? Maging careful tayo sa pagiging idolatry. Kasi sometimes, na ano na tayo eh, natatrap na tayo doon sa idolatry. So itong time na to, ang mga crowd ay ang mga tao ay talagang excited din at talagang gusto nilang ma-meet si Jesus Christ. And this time nakita ni Jesus yung dalawang bangka. And the fishermen were not fishing anymore.
They were washing their nets. Kasi during this time, tapos na sila. No? Tapos na silang mangisda at inuhugasan na nila ang kanilang net. So they had worked all night. They had given their effort. They had used their experience. They had done what they knew to do, but their nets were empty. So yun nga, no? So what happened? In short, wala silang nakuha. Wala silang napala. 'Di ba? Kasi wala eh. Naguhugas sila ng kanilang net na siguro ang sakit-sakit ng kanilang puso. Kasi imagine ninyo, pupunta sila ng gabing-gabi, pumunta dun sa laot para kumuha ng isda, pero babalik silang luhaan. Nakaranas na po ba kayo na umuwi ng luhaan? How does it feel? Ang sakit, 'di ba? So kung titingnan natin ang ang dito sa context sa passage, kung pupunta tayo sa kanilang sa position nila, napakasakit isipin na binigay nila ang kanilang effort pero wala pa rin silang napala. And remember, si Peter, hindi po siya beginner during this time. Professional na fisherman po si Peter. Alam niya ang pasikot-sikot sa pangingisda. Alam niya kung ano yung galaw, kilala niya na kung ano yung klase yung tubig na kanyang pupuntahan. Alam niya yung mga techniques na kailangan niyang gawin para mangisda. Pero you know what? But experience ni Peter could not produce what only Jesus could provide. Kasi si Lord lang po ang makakapag-provide. Hindi sa experience ni Peter. Pero kung titingnan natin, napaka-professional ni Peter. Pero hindi po nag-e-end ang life ni Peter doon. So, anong gagawin natin? Sometimes, God allows us to reach the end of our ability so that we can discover the beginning of His sufficiency. Diba lagi natin dinideclare araw-araw, God is sufficient, God is enough. So anong gagawin natin mga kapatid? Huwag nating hayaan na itrap tayo or itrap ng net natin yung sarili nating pananampalataya or yung faith na meron tayo. In Luke chapter 5, sabi dito, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets. Nakapag-try na ba tayo magsabi sa Panginoon, Lord, because you say so, gagawin ko po ito, Panginoon. Lord, hindi naman sa wala akong choice, Lord Pero sinabi mo to, Panginoon, gagawin ko po ito. Peter had no reason to say no. Wala nang rason si Peter para magsabi siya ng no kay Jesus. Maybe or probably, sinabi ni Peter kay Jesus, sige, turuan mo ako mangisda. Turuan mo ako, Panginoon. Pero nang sinabi ng Panginoong Hesus, hindi na siya this time mangingisda ng isda, kundi siya ay magiging mangingisda ng tao. So Peter calls Jesus Master. So the Greek word of master is epistata. Can you say it? Epistata. It means one who has authority and one who is in charge. So it means, itong time na to, sa context na to, walang ibang authority na talagang nagra-run kundi ang ating Panginoong Yesus lang. Authority lamang po ng ating Panginoon ang nagra-run po dito. But sometimes, the empty net ay nagtetest ng ating perspective. And you know what, mga kapatid, alam ko ang bawat isa sa atin ay mga sari-sariling perspective. I know we have different perspective in life, mga experiences, pero one thing for sure I know, we have the same God. Na whatever perspective na meron ka, whatever personal experience na meron ka,
naniniwala ko na iisa lang yung Panginoon natin na magdi-deliver sa atin from scratch na ating na-encounter. And sometimes an empty net can create a wrong perspective. Akala natin kasi tama na eh. Akala natin yung perspective natin or point of view natin is okay na. Pero anong gagawin natin? Yung authority ay nasa Panginoon. Kailangan nating mag-obey sa Panginoon. Diba? In Proverbs 3:5-6, anong sabi doon? Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding, and in all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. So i-acknowledge natin ang Lord at mag-trust tayo sa ating Panginoon. And second is, don't be trapped by your own nets. Yun tulad nga yung sinasabi ko, no? In Luke chapter 5, verses 4-6, nagkamali po ako dyan. Point 2 na po yan. So Jesus said, put out into the deep water and let down the nets for a catch. So yung sinasabi kanina na don't be trapped by your own nets, si Jesus ay nagbibigay sa atin ng invitation na lumapit po tayo sa ating Panginoon. Sometimes kasi ang nangyayari po sa atin mga kapatid, nagtitiwala na tayo sa ating mga sarili. Kahit maliit na bagay, sinasabi natin, kaya ko pa to, kaya ko itong malusutan. Kaya kong magampanan to. Pero kapag mag-failed po ang ating plans or decision, anong nangyayari sa atin? Sometimes, pinopoint out pa natin ng Lord, biniblame pa natin ng Lord. Sinasabi natin, Lord, sabi mo, ibibless mo ko. Lord, sabi mo, may purpose ka sa akin. Pero bakit ganito yung mga na-experience ko? Pero bakit ganito yung mga na-encounter ko? Lord, nawalan ako. Pero don't you know, kapatids, ang ating Panginoon is nagre-remind sa atin na hindi po yan yung end ng life natin. Ang gusto ng Lord, i-change natin yung perspective din natin. Ang gusto rin ng Panginoon sa atin na gamitin din po natin yung lens ng ating Panginoon. Kasi you know what? Pag gagamitin kasi natin yung lens na meron tayo, very limited lang po. Pero pag gagamitin natin ang lens ng Lord, hindi limitado ang lens ng Panginoon. Tulad din na-share ko rin po sa aming church last Sunday. In order for us then na ma-shoot din natin ang victory sa buhay natin, gamitin natin ang lens ng Lord. Kasi yung kapasidad natin, limitado lang. Like, pagdating natin sa school, pagdating natin galing sa work natin, pagod tayo tulad ni Pedro. Madi-disappoint at madi-discourage tayo. Lord, baha na naman. Lampas tao yung baha. Paano na itong bike ko? Diba? Madi-disappoint tayo. Tapos pag uwi natin ng bahay, sisigawan natin ng asawa natin, bakit wala kang niluto? Alam mo, pagod na pagod ako sa trabaho. Sa school, ang mga estudyante, mama, utos ka ng utos. Alam mo, pagod na pagod ako sa module. Pagod na pagod ako sa mga assignment. Ako na lang laging sinasabi ni teacher. Alam mo kung bakit? Normal lang din po yun sa atin. Kasi nai-exhaust po tayo. Napapagod po tayo mga kapatid. Pero tonight, gusto kong i-remind ang bawat isa sa ating lahat na despite sa mga limitado yung kapasidad na meron tayo, pwede natin gamitin ang lens ng Lord. When we go out sa ating trabaho, kasi very challenging ang trabaho natin, di ba? Paglabas natin ng trabaho natin, bago tayo umuwi ng bahay, pag-pray natin ng sarili natin na, Lord, i-change mo yung yung lens ko. Gusto kong gamitin yung lens mo para makita ko yung asawa ko kung paano mo siya nakikita. Makita ko yung anak ko kung paano mo siya nakikita. Makita ko yung mga magulang ko kung paano mo siya nakikita. Diba? Kasi si Jesus during this time, yung lens niya, nakikita niya na may calling si Peter. Nakikita niya na may good future si Peter. Hindi niya nakita ang kapalpakan ni Pedro. Hindi niya nakita kung ano yung mga na-encounter ni Pedro or ano yung feelings ni Pedro. But nakita ng Panginoon na itong taong ito magagamit po for greater purpose and for the future ministry.
At nakita naman po sa Biblia na si Pedro ay talagang nagamit sa ministry. Jesus did not tell Peter to throw away the net immediately. He told him to use it differently. And the problem was not necessarily the net. No, hindi yung problema yung net doon. Ano bang kasalanan ng net? Wala namang kasalanan yung net eh. But the problem was that Peter needed to learn to use what he had under the authority of Jesus. Na dapat hindi na siya naglilin sa sarili niyang expertise, sa kanyang pagiging professional sa pangingisda. And this time, gusto ng Panginoon na i-turn ang kanyang perspective at maglin siya sa authority ng ating Panginoong Jesus. Hindi sinabi kagad ni Jesus, sige, i-throw mo yan. Pero gusto ng Panginoon na gamitin ang net sa ibang kaparaanan. Basahin nga natin to. Sometimes, God doesn't remove the tool. He changed the way we use it. Now, ano ba yung nakasanayan natin? Ano ba yung mga nakakasanayan natin? Lord, comfort, ano na ako dito eh, okay na ako dito eh. Lord, hindi ko kasi talenta mag-preach, magpi-praise and worship lang ako. Lord, hanggang usher lang talaga ako. Kasi alam mo kung bakit? Nakikita natin yung limitado na kapasidad na meron tayo. Pero if Jesus is calling you for a greater purpose, you know what, kapatid? It's an opportunity to share the gospel. No? It's an opportunity sa ating lahat na tayo ay tinawag ng Panginoon para mangisda ng tao. 'Di ba? Sino dito ang nagbabasa ng Biblia? Lahat. So lahat tayo ay Bible school student. Bible student. Tama? So it means hindi lang po talaga si pastor ang nag-aaral ng salita, so kundi lahat po tayo. So kung lahat po tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, it means able din po tayo makapag-share ng salita ng Panginoon. Kasi yun ang purpose ng ating Lord sa atin. And maybe, let us use na yung tool na ginagamit natin. You can also use that kung ano yung nakasanayan natin. No? Pwede mong gamitin, if strength mo ang mag-lead, go lead habang ginagamit ka ng Panginoon. Sa pag-a-usher, minsan nakala nila, ano lang yan, tumatayo lang yan siya. No. Malaki ang purpose din ng Panginoon dyan. Ginagamit din yan ng Lord at nag-speak din ng Panginoon dyan. At kung ano man ng ministries na hinahawakan natin ngayon na sometimes hindi po tayo na-appreciate, you know what, na-appreciate tayo ng Lord. Kasi ganun ang pagtingin ng Lord sa atin eh. And sometimes, nadi-disappoint tayo, wala naman nag-appreciate sa akin eh. Napofrustrate tayo kasi wala tayo doon sa spotlight. Diba? Minsan napofrustrate tayo. Pero you know what, kapatid, huwag ka ma-frustrate. Kasi kung yan ang binigay sa iyo ng Panginoon at pinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon, use it for His glory. At huwag tayong matrap sa kung anong meron na mga nai-experience na atin. So, what are the nets that are trapping you today? Ano ba yung mga nets na nagtatrap sa atin today? Sabi dito in Luke chapter 5, verses 5 to 7, Peter said, "Because you say so, I will let down the nets." Remember, kapatid, sa Bible, lahat ng mga pinagaling ng Panginoon, lahat ng ginamit ng Lord, lahat na nakareceive ng miracle from the Lord, nag-obey sila sa Panginoon at na-receive nila yung milagro ng ating Panginoon. It's a matter of pagpapakumbaba talaga, mga kapatid. Sa ating simbahan, walang pataasan dito. Walang pagalingan dito. Ano man ang mga expertise na meron ka. Pagdating sa simbahan, pagdating sa pagsaserve sa Lord, what matter most sa ating Panginoon is yung heart natin. Kung paano tayo nagpapagamit sa Panginoon. Si Lord lang ang mag-unleash sa atin.
Kung tinatawag ka na ng Lord ngayon, magpakalabit na tayo sa Lord. 'Di ba? Kung tinatawag ka na ng Lord para sa purpose na to, kasi you know what? Ang pangit po sa feeling na meron tayong regrets. Na hindi na po natin mababalikan or hindi na po natin ma-change yung past. Ang atin lang magagawa ngayon kung ano yung present na pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay natin. So in my conclusion, remember that your net is not your identity. Let me share my story, kapatid. You know what? Last year, tulad ng sinabi ko, isa sa mga nag-trap po sa akin is yung anxiety. So, isa to sa mensahe ng Panginoon sa akin personally. Na naka-experience po ako ng anxiety at na-witness din po yon ni Pastor Rinan, ni Pastor Jermaine, ni Pastor Ruel, at ni Pastor Tony. And even ng mga co-teachers na narito. Kasi to be honest, hindi po ako naniniwala sa anxiety. Hindi po talaga ako naniniwala. Bakit nung nag-asawa tuloy ako, doon ako nagka-anxiety? Hindi ko naman pinagbibintangan ng asawa ko. Napakaganda at magaling ang asawa ko. Napaka-supportive. No? Kaya napakabuti ng Panginoon. Pero you know what? Alam mo yung feeling na parang takot na ako. Sabi ko, bakit ganito yung nararamdaman ko, Lord? Hanggang dumadating sa point na akala ko, hinihika ako. Sabi ko, wala naman akong hika. Sabi ko, bakit ako nagpapalpitate? Bakit parang sinasakal ako ba? Tapos parang ayaw ko sa maraming tao. Sabi, hindi naman ganito yung personality ko. Sabi ko, you know what? Until na dumating sa point na as naninigas na ako, tapos takot na ako magbiyahe actually, mag-isa. And then dumating sa point na susunduin ko ang aking misis galing Pangasinan, nagbiyahe ako. At ayun na nga, inatake ako sa daan. Wala pa yung asawa ko. Sabi ko, patay na. Ano na mangyayari sa akin? Nag-pray ako, sabi ko, Lord, anong gagawin ko? And you know what? Maraming tao ang nagpalibot sa akin kasi sabi ko talaga, bigyan niyo po ako ng Kasi pumunta ako ng Jollibee. Nangingi ako ng bag. Hindi ako nag-order. It's okay. Pagpunta kayo ng Jollibee, kahit hindi kayo mag-order, magpalamig lang kayo doon. Nangingi ako ng paper bag. Nag-inhale, exhale ako. So tinitingnan ako ng mga tao, parang feeling to, parang hyperventilate, ang tawag doon? Tama ba yun? Oo. So yun na nga, hanggang sa nadala ko ang ointment nang hindi ko kakilala. Nadala ko sa bahay ang ointment. At praise the Lord, naubos ko na. No? Pero you know what? Kung na-realize ko sa life ko, na yung anxiety na yun, hindi na dapat siya manatili sa akin. Hindi na dapat ako matrap ng sarili kong net. Kasi yung anxiety na yun, hindi yun gusto ng Panginoon at hindi yung kalooban ng Lord sa ating lahat. Kasi kawawa yung asawa ko. Kawawa yung pamilya ko. Kapag hindi pa ako magdi-decide na, Master, i-release mo ako sa ganitong kaparaanan kasi ayoko nang mabuhay dito sa ganitong paraan. Kasi magiging kawawa yung nakapalibot sa akin. And praise God, na-overcome ko yung fear, na-overcome ko yung anxiety without taking medications, through prayer and through reading His Word. Hindi ko naman sinasabi na perpekto at walang perpekto po sa atin dito. And mga kapatid, if nakaka-experience tayo ng fear, anxiety, frustration, disappointments, or mga failures man dyan, remember Peter, sabi niya, because you say so, I will let down the nets. Surrender natin sa Panginoon. Kasi hindi yun yung net yung identity natin. Hindi yun yung magbibigay sa atin ng magandang buhay. Kundi si Lord ang magbibigay sa atin ng magandang buhay. And this time, remember and take note of this. God is with those who are trapped. Kung natatrap ka ngayon, huwag mo i-isolate yung sarili mo. Huwag mong isipin na marami kang palpak sa buhay. Huwag mong isipin na wala nang magagawa. Remember that God is with those who are trapped. You may be in the worst places, but God is still working sa buhay natin. In a place of no freedom,
you are free to work for the Lord. Hindi po naghahanap ng Lord, ang Lord ng mga qualified na mga tao. In fact, si Peter, hindi rin po siya qualified. Pero ginamit at tinawag siya ng Panginoon. So ganun din po tayo mga kapatid. Gusto ng Panginoon na gamitin tayo ng Lord para sa Kanyang kaharian. Hindi magyabang, hindi magmalaki, kundi ipagmalaki ang ating Panginoon. So, anong gagawin natin ngayon? May mga Bisaya po ba dito? May mga Bisaya. Bisaya po kasi ako. May mga Bisaya. May mga Bisaya dire? Okay. Sa live, I think may mga Bisaya tayo, no? So, merong word kasi sa Bisaya na palawom. Ang ibig sabihin niya, magpalalim ka. Diba remember si Peter, kailangan nila magpumunta sa malalim para makakuha sila ng maraming isda. So tayo, na mga lingkod ng Lord, magpalawom tayo. In order for us, na hindi tayo matrap sa kung ano man yung net na nakatrap sa atin at naka-entangle sa atin, magpalawom po tayo, kapatid. It means passionately launching into the word of the Master. Anong gagawin natin? Kailangan tayong lumalim sa salita ng Panginoon. Para hindi tayo matrap sa kung ano yung mga bagay na yan. Lumalim tayo, magsama-sama tayo, na ano mo yung i-celebrate natin kung paano kumikilos ang Lord sa buhay natin. Yung life group, effective yun sa atin. Na kaya kung magpapasalamat tayo, wag tayong mahiya. Kasi every day, every second, and every minute sa buhay natin, God is working. At hindi po nagkukulang ang ating Panginoon. So mga kapatid, this is my encouragement para sa ating lahat. Magpalalim po tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. Siya ang ating master. Siya ang may authority. At wala na tayong maihingi sa ating Panginoon. Wala tayong may pagyayabang sa ating mga sarili. Kundi ang kaya lang nating maipagmalaki is kung paano kumilos ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Maybe right now, umupo ka dyan sa upuan na yan na frustrated, disappointed, galit. Pero this time, kapatid, ano man ang nai-experience mo or nafe-feel mo today, available ang ating Panginoon. Remember that God is working. Pwede po tayong tumayo. Kapatid, iba-iba man ang mga nararanasan natin sa buhay. Pero iisa lang ang ating Panginoon na magdi-deliver sa atin. And tonight, as we partake these elements, let us come to the Lord and let us talk to Him na ibigay natin sa Panginoon. I-surrender natin sa Lord whatever or anuman yung mga nets na meron tayo tonight na naka-entangle sa atin na hindi tayo makakilos ng maayos. Wini-welcome po tayo ng Lord. Kanina sa worship natin, He is holy. Indeed, He is holy. At kaya po tayong palayain ng Panginoon from the bondage of sin, na slave man tayo ng sin, at anuman ang mga bagay na nag-slave sa atin, kaya tayong palayain ng Panginoon. So tonight, habang magpapartake po tayo ng elements, let us continue to surrender our lives to God. And I believe, pakikinggan po tayo ng ating Panginoon. Let us pray. Father, we thank you for tonight, Panginoon. We bless your name, Lord. We magnify your name. Napakabuti niyo po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. And tonight, Lord,
Ano man ang rema na binigay niyo po sa amin, hindi po kalooban namin ang mangyari, Panginoon, kundi kalooban niyo ang mangyari sa buhay namin. We will just obey you, Lord. And we will surrender our lives to you, Panginoon. Lord, we empty ourselves before you. At ikaw, O Diyos, ang patuloy na magpuno, Panginoon, anuman ang mga pangangailangan namin, Lord God, physically, emotionally, mentally, financially, and even spiritually, Lord God. Ikaw ang may authority, Panginoon. At ikaw ang may gagawin, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. We worship you, Lord, in spirit and in truth. In Jesus' name, amen. And as it was written in the book of 1 Corinthians chapter 11, verse 27, it says here, whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Let a person examine himself, then and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. That is why many of you are weak and ill, and some have died. But if we judged ourselves truly, we would not be judged. But when we are judged by the Lord, we are disciplined so that we may not be condemned along with the world. And awesome. This time, may I request everyone? Mga kapatid, itaas po natin ang bread nito na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let us all partake. Taas po natin to. In the same way, also he took the cup after supper, saying, "This cup
is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Let us all partake. Thank you, Jesus, and we praise you, Lord. Today, Father, ikaw ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. We remember what you have done on the cross, Panginoon. And thank you, Lord, sa freedom at sa pagpapalaya po sa amin, Panginoon, upang kami ay malaya na maglingkod at mag-worship sa iyo, Panginoon. We worship you, Lord, in spirit and in truth. Continue to use us mightily, Lord, for the expansion of your kingdom and for your glory, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.